So yun mga boss, mag-start na tayo mga mag-waterproofing. So as you can see, ayan, binabasa ulit natin yung ating wall. So ang purpose natin kaya binabasa para hindi masyadong mapersa yung ating waterproofing sa pagtuyo dahil nandito tayo sa direct heat of sunlight. So direkta sa araw itong ating pader na iwa-waterproofing. Isa pa, syempre para matanggal din yung ating mga excess dirt or yung mga alikabok na kumapit dito sa ating wall. Ayan. So kaya binabasa natin para matanggal yan. Isa pa, para hindi masyadong maganit, maghagod ng waterproofing. Gaya na sabi ko, first coating ng waterproofing ay talagang maganit. Yan, kinakailangan basa-basahin nyo muna mga boss para madulas. At so yan na mga boss, yung ating flexiban na hinalo. Kita nyo, liquid itong ating flexiban. So parang gatas siya na likido. So yan, ganyan ang itsura niyan. So ang gagawin natin, lalawakan natin ng semento. Isang 4 liters na flexiban natin mga bossing, hinahaluan niya ng up to 6.5 kilos of cement. So bali, sa mixing naman ito ay kulay puti na liquid tapos lalagyan nyo lang ng semento. Follow the instruction na lang. Yung 6.5 kilos na semento kinakailangan, sundin nyo yon. Tapos sa application naman dito, pwede tayong gumamit ng roller, brush sa pagpipintura, pagpapahid natin. Ayan. Sa vertical na wall, o itong sa wall na to, kinakailangan na at least 2 to 3 coats yung ating magawang waterproofing. So ayan mga boss, tapos na yung ating first coating ng ating waterproofing. And then, gagawin natin, second coating naman tayo. So, hindi ko na pinakita kung paano yung pag-apply ng ating waterproofing dahil alam nyo naman yan kung paano yan gawin. So, yan na nga mga bossing, natapos na nating i-waterproofing itong ating wall na to, no? So, bali, 2 coats lang yung ginawa natin. So, okay na yon. And then, ang next na step na gagawin naman natin, mag-apply tayo ng skim coat. So, bali sa painting preparation natin mga bossing, kung gusto nyong iwasan yung mga leak sa inyong bahay, may mga moist, tapos gusto nyo mag-apply ng waterproofing, habang palitada pa lang yan, palagyan nyo na ng waterproofing. So huwag kayong magpapalagay ng waterproofing kapag naka-skim coat na, may pintura na, hindi na siya pwedeng i-waterproof, lalong-lalo na yung ganitong mga cementitious klase ng pintura. So magiging useless ang lahat. So kinakailangan itong waterproofing natin, lagi siyang nauuna bago skim coat. So para mas maganda yung ating preparation. So tama yung ating preparation na gagawin. Ali, yung second coat nga pala ng waterproofing natin mga bossing. So kinakailangan nating patuyuin muna yung first coat, yung first coating ng ating waterproofing bago tayo mag-apply. Siguro within 1 to 2 hours pwede na tayo mag-apply ng second coat, and then another 1 to 2 hours pwede na tayong mag-apply ng ating third coating. And then remind ko lang sa inyo mga boss, once na naghalo kayo ng ating flexiband na waterproofing, kinakailangan uubusin nyo lahat ng halo or hinalo nyong waterproofing. Kasi hindi nyo siya pwedeng itira. Sasabihin nyo kinabukasan nyo na gagamitin yung tira, hindi pwede dahil titigas na siya. So kinakailangan kapag magtitimpla kayo ng waterproofing, tansyado nyo na kasya siya, hindi siya sobra, sumobra man siya kaunti, or mas okay pa nga yung kulangin, di ba? Wag lang yung sobra dahil masasayang yung ating materyales.